Yan po mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat. Narito naman po ako at muli magbabalik sa mga aking itatopic sa inyo, at ito ang isang pinoproblema ng ating mga kababayan sa pagkakaroon nila ng isang acid reflux. Narito at aking ibabahagi sa inyo at tatalakayin natin ang mga sintomas, yan kung paano sila nagkakaroon ng acid reflux. At bago ako magsimula, naway kung mapanood ninyo at magustuhan ninyo ang topic kong ito, ipaki-share na lang po sa mga iba nating mga manunood para may alam sila kung ano ang dapat iwasan o kung ano ang dapat kainin at bawal. Yan mga kapatid, hindi po lahat na nagkakaroon ng nagkakaroon tulad ko, tulad sa aking mga pasyente ay mga nagkakaroon ng spiritual na sakit. Mayroon din pong physical, at kalimitan ang mga naano ko sa kanila mga kapatid, na da-diagnose o na kakapa ko ang kanilang pulso ay puro acid reflux gawa po sa mga ating kinakain yan mga kapatid. Hindi po lahat ng ano po mga kapatid ay kulam o barang o kung ano, hindi po. Meron pong physical yan mga kapatid. Ayan, at ating sisimulan. Yan, ang acid reflux, heartburn, GERD. Ano nga ba ang pagkakaiba? Ito ang ating topic ngayon. Yan. Hindi normal ang palaging pag-akyat ng acid sa ating lalamunan. Ayan po ang mga sintomas. Alamin kung ano ang mga pagkain at inumin na kailangan iwasan kapag ikaw ay may acid reflux. At ating tatalakayin ngayon mga kapatid ang bawal at ang dapat kainin o bawal kainin. Ayan. May nalalasahan ka bang mapait sa lalamunan? Baka kasi bitter ka pa sa kanya. Charang joke lang po mga kapatid. Pero hindi ka talaga makamove on kung inaatake ka ng acid reflux. Baka hindi lang siya kailangan mong palitan, baka kailangan mo rin din magbago ng lifestyle. Yan po mga kapatid. Ang acid reflux disease ay nangyayari kapag ang stomach acid ay umaakyat sa iyong esophagus. Yan, pakinggan po ito mga kapatid. Ang muscular tube na kumukonekta sa iyong tiyan at lalamunan ang pinaka-common na sintomas ng acid reflux. Mainit o mahapdi na parang pakiramdam sa iyong dibdib o tinatawag na heartburn. Yan po mga kapatid. Kahit heartburn ang tawag dito, ito ay walang koneksyon kahit anumang sakit sa puso. Ayan. Isa pang sintomas nito ay ang pangangasim ng ating lalamunan. Yan po ang cause ng acid reflux. Kapag ito ay madalas nangyari, maaring sintomas na ito ng gastroesophageal o acid reflux disease o GERD. Ayan. Ito mga kapatid, bakit tayo nagkakaroon ng acid reflux? Ito na at aking tatalakayin. Ang ating tiyan ay may hydrochloric acid, isang matapang na acid na tumutulong na mag-digest ng ating mga kinakain at pumoprotekta sa atin laban sa mga bakterya. Yan. Kapag tayo ay nagkaroon ng acid reflux, ito ay umaakyat sa ating esophagus, kaya natin nalalasahan ang pait sa lalamunan o nararamdaman ng heartburn. Ayan. Maaari itong nangyayari kapag ikaw ay mahilig humiga agad pagkatapos kumain. Ayan. Obese. Ayan. Overeating. Ayan. Paninigarilyo. Ayan po ang dahilan. Umiinom ng gamot katulad ng gamot sa asthma, calcium, cancel blockers, antihistamine, painkillers, sedative at
an antidepressant, ayan, at saka pagbubuntis. Maaari itong maging sanhi ng mga kinakain at iniinom tulad ng mga caffeine, alcohol, fatty food, spicy food, tomatoes and tomato sauce, raw onions and garlic, ayan, chocolate, carbonated drinks at acidic juice. Ayan po. Yan po ang ano po mga kapatid, kung bakit tayo nagkakaroon ng acid reflux. Yan sa aking mga nabanggit. Yan, at ito naman ang kung paano nating maiiwasan ang pagkakaroon ng acid. Yan. Para maiwasan ang acid reflux, ito ay pwede mong sundin. Huwag humiga pagkatapos kumain. Hintayin at least 3 hours bago humiga. Ayan po mga kapatid. Kung ikaw ay pagod at gusto mong humiga, maaaring humiga sa pagilid. Yan, sa facing left side para hindi umakyat sa esophagus ang iyong acid. Ayan. Yan po mga kapatid. Ang ang dapat ninyong iwasan. Iwasan din ang mga masisikip na damit, lalong-lalo na't mahigpit sa tiyan. Yan din po. Lose excess weight. Tigilan na ang paninigarilyo, kahit vape pa yan o kung anumang uri ng mga sigarilyo, tabako o kung anuman. Yan mga kapatid. Kapag ikaw ay palaging inaatake ng acid reflux, ay ialsa ang iyong upper body gamit ang stack of pillows or better wedge pillow para sa iyong ulo at balikat ay naka-elevate at mas siguradong bababa naman ang laman ng sikmura. Yan. Mga pagkain at inumin para maibsan ang acid reflux. Ito mga kapatid. Vegetable at non-citrus fruit. Halos lahat ng prutas at vegetable ay nakakatulong. Yan mga kapatid. Nakakatulong na ma-reduce ng stomach acid. Ayan. Bababa din sila sa fat, sugar, meron din silang fiber and another important nutrients na kailangan sa ating katawan. Iwasan nga lang ang mga citrus fruits at vegetable. Ayan. Almond and soy milk, ang mga non-dairy milk ay nakakatulong ma-neutralize ang acid reflux at ito ay low on fat mga kapatid. Whole grain, ang mga whole grain katulad ng brown rice, oatmeal at whole grain bread ay good source of fiber na tumutulong na mag-absorb ng ating stomach acid. Yan. Lean protein, ang mga source ng lean protein kagaya ng chicken, seafood, tofu at egg white ay mababa ang fat content at hindi nakakadagdag sa acid reflux. Ayan po mga kapatid. The best ways na lutuin sila ng mabuti. Yan. Beans, peas, nut, and seed. Ito ay good source of fiber na nagbibigay din sila ng protein, vitamins, and minerals. Ayan. Yogurt. Ang yogurt ay nakakatulong maibsan na i-irritate ang esophagus at ito ay may dagdag na probiotics na sumusuporta sa digestive system. Coconut water o tinatawag na sabaw ng niyog. Ito ay mayaman sa electrolytes, lalong-lalo na sa potassium na makakatulong magbalanse ng acid level. Yan. Ginger o luya.
Ang luya ay may anti-inflammatory proteins na nakakatulong bawasan ang irritation sa sikmura dahil sa pag-absorb ng excess sa stomach acid. Yan. Ito ay tumutulong mabawasan ang parang nasusukang pakiramdam o nausea. Pero hindi pwedeng sumobra ang pag-inom ng ginger. Dapat 3 gram or less lang sa isang araw. Kapag ang iyong acid reflux ay tuloy-tuloy ito ay maaaring pumunta sa iba pang disease kagaya ng esophagitis o sa mga pamamaga ng esophagus. Yan. Barrett's esophagus, kung saan ang balat ng iyong esophagus ay may damage at kumakapal, namamaga at patuloy na acid reflux. Yan. Other dental issues. Huwag mong hayaang lumala ang iyong acid reflux. Kumonsulta agad sa doktor kapag ang sintomas ay tumagal ng 8 to 12 weeks. Kumain ng wasto at exercise regularly. Yan po mga kapatid. Ako din po ay yan po ang mga yung mga aking binanggit ay yan po ang dapat ninyong sundin mga kapatid. At yan po ay mga sintomas na kung ikaw po ay may acid reflux. Ang sa akin lang po mga kapatid ay isa din po ako sa nagkakaroon ng acid reflux, ngunit wala po akong ibang iniinom tuwing umaga na wala pang laman ng aking tiyan. Ay eto mga kapatid, ang tinatawag na Gaviscon mga kapatid. Ito, at talagang pag wala pang laman ang iyong tiyan ay iinumin mo ito na sa umaga ay bababa ang iyong acid at hindi po susumpong maghapon ang inyong acid reflux. Ayan, maganda po ito. Ako rin po ay meron akong acid reflux at yan lang po ang aking ang aking iniinom pala. Hindi po lahat mga kapatid na nagpapatingin sa akin, wag po kayong magagalit sapagkat yun po ang nakita ko sa kanila na tinatawag na physical ay physical po. Dapat ang pupunta po kayo sa doktor. Wag nyong ipipilit na sinasabi ninyong kinukulam kayo. Yan mga kapatid, kinukulam kayo dahil ang nakikita ko sa mga taong may sakit sa physical ay pinapapunta ko po sa doktor. Yan, sana maintindihan ninyo na hindi po lahat sakit sa spiritual. Minsan po kasi mga kapatid, nagkakasakit tayo sa ating physical na pangangatawan o nagkakasakit tayo sa ating physical dahil minsan po abuso po tayo sa ating mga kinakain. Wala po tayong control sa ating mga kinakain, kaya minsan po bandang huli po ay lumalabas po ang ating sakit at iba't ibang uri ng sakit na komplikasyon dahil minsan po ay abuso po tayo sa ating katawan. Yan. At meron pong mga gamot dyan na inyong kailangan po talaga magpakonsulta. Ayan po, may nagsabi po sa akin na sinasabi po nila na nagpagamot dito, yan, na nagpagamot dito ng kailan lang, yan, mga nakaraang 3 linggo na siguro, at ngayon ko lang naiposto yung sintomas ng acid reflux. Ay yung natignan ko po sa pulso niya ay acid reflux po ang sa pulso, kasi hindi po talaga kahit anong tawag ko ay wala po talagang gumagambala sa kanya. Tinignan ko sa tubig, pinatikim ko ang tubig kung mag-iiba yung lasa. Tinignan ko dito sa daliri, yan. Inipit ko na, hindi pa rin sumasakit yung 3 daliri niya, yung 3 iniipit ko na, hindi pa rin masakit. Ibig sabihin po wala pong physical. At ang sabi po ng mga manggagamot sa kanila, naka-tracing manggagamot na, pang 14 na ako, ay sinasabi daw ng mga manggagamot hindi daw nila kaya, malakas daw o ganto ganyan. Ay po mga kapatid, hindi daw nila kaya, ay nagpunta dito sa akin, pero yung na diagnose ko ay nang nahawakan ko sa pulso ay acid reflux pala. At
At sinabi ko sa kanya na doktor ang magpapagaling. Sabi niya puro kulam, kinukulam daw siya. Sabi ko kung kinukulam ang ating pasyente at sa dami ng manggagamot ang gumamot sa kanya ay gagaling talaga siya. Ay maraming mga batikan na manggagamot ng kanyang pinuntahan pero hindi pa daw siya gumagaling. Sabi ko sa kanya, yung mga manggagamot na nagsabi sa'yo na ikaw ay kinukulam, hindi po totoo yun. Mga sinungaling pong mga manggagamot yun. Talagang pinapaniwala ka na ikaw ay kinukulam. Kung sakaling ikaw ay kinulam at ginamot ka nila, ikaw ay gagaling. Ayan po mga kapatid. Ako nung pinapunta ko sa sa doktor, yon ay lumabas. Totoong acid reflux nga ang lumabas sa kanya. Hindi daw siya naniniwala sa mga kasi ganto ganyan. Minsan po mga kapatid, wag ninyong ipipilit ang inyong sakit sa isang bagay na espiritual na hindi naman totoo at kayo ay mapapahamak diyan. Paano pag ginamot kayo ng ginamot ng manggagamot o kung ano ang nilalagay diyan sa inyo at kung lumala yan ay ang physical pala at sakit pala ng doktor ang sakit mo at ginamot ng manggagamot yan at anong nangyari sa iyo? Kaming mga manggagamot ang inyong sisisihin na ba't nagkaganto kami, ganto ganyan. Kaya ako mga kapatid, ayaw ko na masisira ang aking karir sa panggagamot mga kapatid. Ayaw ko na magsisinungaling sa tao. Yan, alam ko kung ang sakit ng tao ay kulam na sinabay sa physical para hindi malata. Alam ko ang sakit ng mga tao ang mga sakit na tao kung physical. Pag alam kong physical mga kapatid, pinapapunta ko sa doktor ang mga taong ganon. Alam ko rin ang kaharap ko kung sinungaling. Yan, mga taong mga nagpapagamot sa akin, alam ko yan. Kung mga totoo ang mga sinasabi nila, ako tahimik lang ako mga kapatid, pero alam ko yan. Alam ko kung ang taong ginamot ko na kinukulam ay kinulam dahil sa masamang ugali, ginagamot ko pa rin. Kaya lang mga kapatid, minsan kasi mga kapatid, hindi lahat ng sakit ay spiritual. Yan po, dapat po pag sinabi ng mga manggagamot na pumunta sa doktor, pumunta kayo sa doktor mga kapatid. Ay di naman pwede na dito kayo pumunta sa amin, hindi naman kami pwedeng magre-reseta ng gamot sa inyo, hindi naman kami doktor, ay may mga dalubhasa diyan sa mga larangan ng medisina. Ay kami sa spiritual lang kami. Alam namin ang sakit sa spiritual, kung may sakit na kulam barang, pero pag ganun na about sa mga ganyang sakit, may sakit sa mga kidney, sakit sa puso, hindi namin magagamot yan mga kapatid. Dahil may doktor po tayo nagagamot yan. Pero pag sa spiritual, ginagamot namin. Ayan. At sinabi ko sa kanya na papunta yan sa doktor. At nung pinapunta sa doktor at niresetahan ng gamot, ay kumalma ang kanyang acid reflux. Hindi na daw siya dinidighay, hindi daw siya nagbo-bloated yung tiyan kasi may gamot. Yun kasi yan mga kapatid, hindi naman pag matigas kasi ang ulo ng isang tao ay napapahamak. O kahit hindi naman spiritual, kung sinasabi na spiritual na physical ang sakit, ay nasa sa kanila. Basta sa akin, pag sinabing sa doktor, ayun ang dapat mga kapatid. Kaya wag kayong magalit sa manggagamot na susunod sa inyong na sinasabing kinukulam kayo, ganito ganyan. Kasi may mga manggagamot na ganun mga kapatid. Kahit walang sakit sa spiritual, alam nilang physical ang sakit, sabihin kulam, kakasisingilin ng mas mahal, tinatakot pa ng ibang manggagamot kasi pag hindi ginawa ng ganito ganyan, mamamatay, madadamay ang pamilya. Mali yung ganong mga kapatid. Hindi ka makatarungang manggagamot pag ganun yung may halong pananakot. Imbis na makakatulong ka sa kapwa mo para maibsan ang sakit niyan, ay tinatakot mo pa. Paano ma-stress yun at matuluyan yun? Wag ganun mga kapatid, wag pairalin ang pera. Kasi mayroong mga ibang manggagamot diyan na
dito sa amin naniningil dito sa aming lugar. Naniningil ng libo-libo. Kahit physical ang sakit, sinasabing kulam, tapos gagamutin. Kahit hindi naman, ay ano nangyayari habang tumatagal na pinapakialaman, tumatagal na sinasabing kinukulam, lumalala ng lumalala kasi hindi naagapan, tumatagal ang panahon hanggang sa lumala. Kasi kahit physical na sakit, pinagpipilitang spiritual. Yan. Tapos tong pinadala sa mga manggagamot na lumala na dun sa mga sikat na manggagamot, wag naman sanang ganyan kapatid na kaya sa nagano sa akin, sa dumayo pa talaga dito yung mga kapatid, yung pasyente ko na yun, taga ibang lugar yon, hindi sa mga tumawid pa ng ng isla. Yung pasyente ko na yun nasa isla yon, mga Mindoro yata yon ang aking pasyente. Ay nung naresitahan siya ng doktor, naniwala siya sa akin kasi mga kapatid, alam namin yan sa mga totoong manggagamot. Kaya nga kung magpakonsulta kayo dito na habang may sakit at karamdaman ang isang tao, wag ninyong patagalin pa kasi kasi mahirap na yan mga kapatid. Kung lala na, saka pa kayo magpapakonsulta dito. Kung lala na, kung di na makaya ng manggagamot, kasi habang tumatagal ang araw mga kapatid, lumalala at lumalala ang sakit ng tao. Kaya habang bago pa lang o may nararamdaman kayong kakaiba, magpunta muna kayo sa mga sikat na manggagamot o may alam sa lahat ng sinsya ng mga sa gamutan. Ayan, pag alam nilang ang physical o doktor, ay pumunta na agad kayo. Hindi na yung saka nang lumala pa, pupunta kayo ng doktor na sa mga gamot kung malala pa. Tapos kung di namin maagapan yung pasyente, sisisihin kami. Wag ganun mga kapatid, dahil hindi maganda ang pagiging manggagamot. Buhay din namin ang nakataya dyan sa aming trabaho na yan. Ayan. Kaya dapat magpili kayo ng ng mga manggagamot na hindi bulaan, na namimira. Ayan. Na kahit may sakit lang sa lagnat, sasabihin kinukulam, dinadarang daw sa apoy ang litrato kahit lagnat naman yung dala ng panahon. Tapos sisingilin, igagamutin daw, ganto ganyan. Mali yung ganun, pangit yun. Sabihin yung katotohanan para hindi mapahamak ang isang tao. Yan lang ang sinasabi ko. Ayun lang sa yung mga sintomas. Kalimitan mga kapatid, ang aking mga pasyente dito ay puro acid reflux ang ang nararamdaman. Yan, gawa niyan kung ano-ano ng mga kinakain. Yan, kumakain ng mga maalat, maasim, yan, mga mapapait, mga mamantika, mga matataba na mga pagkain tulad ng baboy, baka, yan, mga beer, mga alak. Yan ay nagka-cause ng acid reflux. Tapos mananakit yung dibdib, sasabihin kinukulam. Tapos pupulsuhan, sasabihin ng isang manggagamot na physical ang sakit, kukontrahin pa na, sinasabi na kinukulam daw, ganto ganyan. Ay hindi nyo maluloko ang mga ang mga manggagamot na mga tunay. Dahil pag alam namin yan kung physical o spiritual. Kahit damit ang inyong ipadala sa amin, alam namin yan kung ano ang dahilan, kung saan nangyari. Alam namin yan mga kapatid. Kaya dapat irespeto ninyo ang kakayahan ng isang manggagamot. Huwag kayong magalit sa isang manggagamot, dahil bago namin hinawakan ang aming pasyente ay po mga kapatid, hinawakan namin ang aming pasyente ay buhay na po namin ang nakataya dyan. Hindi po basta-basta ang panggagamot. Ayan mga kapatid, hindi nyo nararanasan ang naranasan ko, kung ano ang nangyayari sa akin tuwing
Kaya wag dapat tayo mga kapatid, respeto lang tayo sa ating kapwa ba. Wag nating maliitin, wag nating ganto ganyan. Pag hindi man kayo gumaling sa inyong karamdaman, tas pinagaling namin, ginamot namin kayo, wag ninyong sisihin ang mga manggagamot. Kasi may dahilan siguro ang Panginoon kung hindi kayo gumaling. Nasa sa inyo naman yan mga kapatid eh. Wag ninyong iasa ang inyong paniniwala sa isang dapat tulungan din niyo ang inyong sarili, dahil kami mga manggagamot ginagawa namin ang lahat para sa ikabubuti ninyo. Ayan. Tulungan din ninyo ang inyong sarili. Yun lang ang inaano ko mga kapatid. Yun lang ang technique dyan. Pag physical, pag sinabi naming physical, o pag pumunta kayo dito, pag sinabing physical, o pag namanas ang isang tao, o may maaring kidney ang niyan, ang damage ng inyong pag hinihingal naman at walang sakit spiritual, maaring may asthma, may hika, o kung may spot ang iyong likod, pinapapunta agad namin sa doktor yan. Yung sinasabing, alam naman namin pag kinukulam ang isang tao, alam namin yan. Ginagamot namin yan pag spiritual. Kaya wag ninyong ipipilit ang physical na sakit sa spiritual, dahil pag pinakialaman naming mga manggagamot yan at sige naming gamot at physical ang inyong sakit at lumala, kami pa rin ang inyong sisisihin. Kaya hindi ako nagsisinungaling na pag spiritual gamot, pag physical doktor agad ang punta. Ayun lang, para maagapan, maresetahan at hindi na lumala. Ganun yun. Hindi na yung malala na yung sakit nyo, saka pa kayo lalapit sa isang pag di naagapan, sisisihin. Mali yung ganun. Dahil habang lumalakad o tumatakbong oras, panahon, araw, taon, lumalala at lumalala yan hanggat walang lunas ang sa ating katawan. At ang advice ko lang na lang natin mga kapatid, piliin natin ang pag-ehersisyo. Yan. Limitan natin ang ating mga kinakain mga kapatid, dahil maraming tao na ngayon na bata pa, nagkakasakit na, marami ng mga iniinda sa ating katawan. Kasi po mga kapatid, ang ating mga kinakain ngayon, iba dati ang mga kinakain natin hanggang kaysa ngayon, dahil ang mga kinakain natin ngayon mga kapatid ay puro chemicals. Kaya bata pa may mga komplikasyon na, may mga high blood, may mga kung ano, may mga sakit sa puso. Gawa yan ng mga ating kinakain, dahil ang ating mga kinakain ngayon may mga chemicals o mga laso na, kaya bata pa na wala, natitigok. Gawa nga ng abuso nga sa kanilang mga kinakain. Kaya dapat matuto tayong kontrolin ang ating disiplina sa ating pagkain, para mas lalong humaba pa ang ating buhay. Yan, yung mga dati, yung mga matatanda, tignan mo yung mga matatanda dati mga kapatid, umaabot ng 100 years. Yan, gawa yan sa dati kasi mga kapatid, wala pa kasing mga may mga magic sarap na yan, may mga kung ano-ano, asin lang dati, mga gulay. Kasi ngayon mga kapatid, kahit gulay na may mga chemicals na, may mga spray, may mga gamot na pang paano dati wala yan. Kaya iba. Kaya ngayon iwasan natin ang mga pagkaing may mga chemicals. Yan lang mga kapatid ang aking tinuro sa inyo. Huwag sana sasama ang inyong loob sa akin, dahil sinabi ko lang naman ang dapat. Yan, para sa ikabubuti ninyo, para hindi kayo mapahamak o mas lalong hindi lumala ang inyong karamdaman. Ayan mga kapatid, at maging para maging malusog pa ang inyong at maagapan ang inyong sakit sa physical. Yan lang. Hanggang dito na lang po, at God bless us all. Yan, mag-ingat po tayo palagi. Yan, kung nagustuhan po ninyo ay paki-share na lang ang aking mga ang aking ipopost na video ito, para maunawaan naman ng ibang tao kung ano ang dapat nilang kainin
na mga pagkain about sa acid reflux para maiwasan nila ang ganong karamdaman. Yan, para hindi lumala. Kaya kailangan may disiplina tayo sa ating mga kinakain para maiwasan ang tinatawag na acid. Yan lang. Hanggang dito na lang at God bless.